Panoorin ang masarap na luto ng bangus. Ito nga pala yung pechay, sibuyas, kamatis, luya, at yung mga ingredients na ginamit ko. Black pepper, magic sarap, bechin, tsaka asin. Siyempre, ang ginawa ko una ay nagpakulo muna ako ng tubig. Pag medyo mainit-init na yung tubig, pwede na rin natin ilagay ang kamatis. Isabay na rin natin ang sibuyas at luya. Pakuluin po muna natin yung nilagay po natin sibuyas, kamatis at luya. Napakadali lamang po ang pagluto ng isdang bangus. Ito nga pala yung masarap na luto ng isdang bangus. Bangus po ang tawag dito po sa amin. Ayan. Nagluto ako ng sinigang, kaya napakasarap ang luto ng aking sinigang. Kung sa tingin niyo po ay maraming sabaw, umaapaw sa sabaw, yun po ay aalsa naman yan. Babawas po yan hanggang sa kumaluhin. Liliit din po yan. Kasi kukulo po siya ng kukulo. Ayan, kumukulo na po. Kumukulo na ng kumukulo. Kaya pwede na natin ilagay ang isdang bangus. Dalawang malalaking bangus po yan. Ayan, kaya hinati ko po ang dalawang ulo at inang katawan po ng isda ay sinigang ko po. Niluto ko po sa sinigang. Ayan, tandaan. Yung kanyang mga balon-balunan po, ihuli po natin ilagay para hindi po siya madulog. Bago pa natin na ilagay ang isdang bangus, syempre timplahin po natin ng black pepper. Yun po ay yung pinong paminta. Hindi pa po gumagamit mostly ng mga bilog o durog na sili. Pinong paminta po ang ginamit. Ayan, timplahin na rin po natin ng kunting asin. Kunti na lamang po inilagay ko kasi hindi pa po marami. Dahil sa madami po siyang sabaw, medyo bagay po natin ng asin para malasa. Pero syempre, alalayan po natin yung paglagay. Hindi na po natin sinusukat na sapat. Alalay na po ninyo kung paano po kayo magluto. Para sa akin, ganun po ang sukat ng aking pagluto at ang aking pagtimpla. Ayan, kumukulo na po siya ng kumukulo. Hintayin po natin maluto yung bangus. Ika nga po nila, kapag lumitaw na po yung mata ng isda, luto na po ang bangus. Pero syempre, huwag po natin hintayin na lumitaw masyado ang isda, ang mata ng isda, dahil yung ibang ingredients lulutuin pa natin. Katulad po niyan, yung banyang balong-balunan at yung silihaba ay nilagay ko na. Hintayin po ulit natin kumulo ng kumulo hanggang sa maluto. Kapag naluto na po ito, tandaan, ihuli po natin ang pechay. Ayan, kumukulo na. Sa pagkulo pa lang ay masarap na. Ang sarap palang hapin ng kanyang init. Guys, malapit na maluto ang bangus ko. Ayan, ang sarap-sarap. Ayan, timplahin na rin po natin ng magic sarap para kumapit ang sarap. O, diba? Ang sarap! Siyempre, dagdagan na rin natin yung bechin. Masarap kasi pag may bechin. Nakadepende po sa inyo kung paano nyo pulutuhin ha. Sa akin po kasi nagtitimpla po ako, naglalagay po ako ng bechin. Ayan, ilagay na po natin yung dahon ng pechay. Ayan, ang sarap-sarap. Pag nagsisigang po ako ng bangus, pechay po ang ginagamit ko kasi masarap po ang pechay. Pwede rin po ninyong lagyanan ng kangkong, pwede rin po talbos ng kamote. Nasa inyo po kung ano ang toppings na pwede niyo pong ilagay. Pero para sa akin, pechay po ang masarap na ilagay sa sigang. Ayan. Siyempre, bukod sa kamatis po yung nilagay ko sa pagtimpla, nilagyanan ko na rin po siya ng powder mix. Yun po yung sinigang original sampal mix. Ang sarap-sarap na po dahil ito na po yung isda. Ayan po. Ilagay ko na po yung ingredients niya. Ayan. Tikman na natin yung ating isda. Luto na siya.
sarap guys. Ayan po, litaw na litaw ang saba niya. Ito nga pala rin ang ating natira na hiwa-hiwang isda. Ayan. Ipiprito naman po natin ang ibang isda. Ayan. Maglagay na po tayo ng mantika. Siyempre, ang mantika po ay painitin po natin sa kawali bago natin ilagay ang bangus. Dahil mainit na po ito, ayan, ilagay na po natin ang bangus. Kaya po hiniwa-hiwa ko yung buntot ng ganyan, kaninipis. Ini-slice ko yung design po niya ay para po pagkaluto po niyan ay sigurado wala pong tinik. Maniwala po kayo, kaya gayahin niyo po ang paghiwa-hiwa po pagprito ng buntot ng isda. Tandaan, basta buntot po ng bangus, hiwa-hiwain niyo po yung slice niyo po siya. As in, talaga yung maninipis po hanggang sa dulo ng buntot. Pag kakainin niyo po at luto na yan, wala pong tinik. Ang tinik po niya ay sa pinakagilid na lang po, iisa lamang po, pero sa gitna na wala po. Ayan, ang bilis lutuin ng isda. Dahil syempre, ang bulyon po natin ay nasa max. Ang pagluluto, kaya mapabilis po tayong magluto. Ayan, balik-tarin na po natin. Ang pagluto po ng prito, tandaan nyo guys, huwag nyo po siya, hayaan nyo po siyang uminit hanggang sa maging brown. Masisilip nyo naman po pag pwede nyo na siyang balik-tarin. Kasi yung iba, hindi sila gaano marunong magluto sa pagpiprito. Dahil nga po, baliktad pa sila ng baliktad, nadudurog yung isda. Kaya ang pangyayari po nito is, kailangan lutuin po natin ng gusto bago baliktarin ang isda. Ayan, nakatakip po siya para mapabilis po ang pagluluto. Stay tuned lang po kayo dyan. Siyempre, malapit nang magluto ang ating isda. Kaya, sa pagpapanood po ninyo, una sa lahat, maraming salamat po dahil andyan po kayo naka-stay tuned po palagi sa akin, nakasuporta. Alam ko naman po kung sino yung mga nakasuporta sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyo. God bless po. Huwag po kayong kawalan ng pag-asa dahil ang nasa itaas ay laging andyan para sa atin. Lagi lamang po tayong magdasal para sa Kanya. Ayan. Malapit na maluto ang ating isda. Ito guys, ang bilis nakapagluto na po ng sinigang. Mamaya, luto na rin ang mga pritong isda po. Kaya, sarap ang pagkain natin. Itong ulam natin ito ay mapaparami tayo ng kain for sure. Dahil bihira tayo makain ng isda. Kaya ayan po. Ganyan po ang masarap na luto ng bangus, sinigang at prito. Ayan, masuk-usok na po siya. Uminit na ng uminit. Pwede na natin silipin. Pwede natin baliktarin. Ayan, ito na ang ating isda. Kaya yan guys, pwede na natin sandukin, hakutin. Ayan, isang ganun ko lang po ay luto na po siya. Kasi po hinahayaan po natin siyang maluto at huwag tayong bukas ng bukas or silip ng silip. Para sa ganun po ay hindi po madurog yung isda. Siyempre, nung bago po yan iluto, ay meron po siyang asin at magic sarap para sumarap. Diba, guys? Ang sarap na po ng isda natin. Ayan, paborito ko kasi yung sa mga isda, paborito ko po ang bangus. Pero, guys, nakadepende po yun sa luto ha. Yung tama po yung pagluluto. Tsaka, ang gusto ko pong isda talaga, guys, ay yung malalaki. Paborito ko po ang malalaking isda. Tandaan,
Basta malalaking isda. Pero pag maliit po yung isda, naku, wag na po tayo magkita-kita. Hindi bali na pong mahal po ang isang isda. Makabili ka ng isang isda, basta malaki. Importante, malaki. Masarap ang malalaki. O, diba? Uy, huwag kayo ha. Baka iba iniisip yung malaki dyan. Siyempre, yung malaking isda po. Ayan. Nandito pa po ng 3 slice ng isdang bangos. Kaya, nako, malapit na tayong makatapos, guys. Malapit na po. Ayan. 2 minuto na lamang po. Luto na po ang ating isda. Ayan. Kabilis. Dahil syempre nakalakas naman po ang buling ng ating isda ay mapapabilis ang pagluluto natin. Kaya yan, baliktarin na po natin ang isda. Ayan, guys. O, diba? Ang bilis ang pagluluto natin. Siyempre, kasi malakas po yung apoy ng ating pagluluto. Kaya, guys, stay tuned lang po kayo kasi malapit na pong matapos. Malapit na pong matapos ang ating pagluluto. Maraming salamat po sa inyo, mga lalabs. Mga lalabs, alam niyo ba na nandyan kayo parati sa akin. I mean, palagi po sa akin. Naka-stay tuned, sumusupport. Kaya God bless po talaga sa inyo. Diyos na po ang susukli ng inyong mga kabaitan. Maraming salamat po. Hindi tayo pababayaan ng nasa itaas. Basta tayo po ay may bukal na puso, mabait na kalooban, ay bibiyayaan tayo palagi niyan. Hintayin lang po natin ang biyaya na ipagkakaloob sa atin. Tandaan, wag po tayong mapagod maghintay dahil may oras ang pagbigay. Ayan, maraming salamat po. Kaya mainit na yung aking pritong isda. Luto na, buksan na natin. Ayan. Wow! Lutong-luto na yung ating isda at malutong din ang pagkakaprito. Kaya masarap din yung pritong isdang bangus. Yan guys, luto na ang ating pritong isda. So, thank you so much guys. Pwede na tayong kumain dahil luto na po ang ating pritong isda. Ayan guys. Lutong-luto na. Thank you for watching. Prito at sinigang na bangus. Bye-bye!